So ngayon, ang topic natin is napakainit na naman. Ito ay about kay Duterte and dun sa rape joke na binitawan niya nung matagal na panahon na hindi ko alam talagang pag may paraan talaga ang mga kalaban, maninira talaga sila. So, inilabas ngayon yung full video. Kakapanood ko lang sa kanya. Actually, hindi ko pa din natatapos. But, I'm convinced sa mga sinabi ni Duterte dito. And yeah, ito yung mga part na nakakapagpatunay na talagang dala lang talaga ng emosyon niya and galit niya kung bakit niya nasabi yung mga words na yun. Tinawagan niya si Kure. Tapos tumawag si Kure sa akin. Sabi niya, Mayor, I want that hostage taking there. Resolve peacefully. Hindi wala akong magawa. Actually, tapos na sana. Si Jess Lores ang ayaw. Hindi na sa, ano na sila, dito na ngayon sa Davao City. Metro Discom tawag na noon. Ang 1 month after, may pumasok na prayer warriors, nag-hostage na naman kasama yung Australiana. Ayan, yung about sa Australia, actually, yung first part ng kwento niya is about hostage taking din na inoffer ni Mayor Duterte yung sarili niya na siya ang maging hostage kapalit nga ng mga hino-hostage ng mga hostage taker. Kasi, ang kwento, may bata doon or baby 3 months old and yung nanay niya nakatakbo. So, yung hostage taking is nangyari pa is kinahaponan pa nung kinabukasan, nung kahapon. So, yung bata walang pagkain, yung baby pala walang pagkain, walang madede, syempre. And, tinanong ni Duterte, kinausap niya kaparapan yung mga hostage taker. Sabi niya, patingin daw ng bata. Nakita niyo yung bata, talagang nagbu-blue na daw yung labi, ganito, ganyan. So, nag-end up siya sa decision na siya na yung hostage nila and pakawalan na nga yung mga ibang hostage dun sila sa opisina nila, makaligo yung mga hostage taker, makapag-CR kasi lahat daw mga dumi ng tao, mga ihinga nandun sa may sasakyan na yun. So kadiring-kadiri na nga daw. So inoffer ni Mayor Duterte sa sarili niya na siya na yung going hostage. And then punta sila dun sa opisina ni Mayor Duterte and na-resolve pa din niya. Pinalabas daw to sa media nung mga panahon na yun. Actually, hindi ko alam kung anong year pero for sure ako, baka hindi pa ako buhay nun. But yeah, yun yung kwento niya. And after 1 month nga na binabanggit niya, nagkaroon na naman ng hostage taking and ito yung statement niya. Dito na pumapasok yung Australianang na-rape. Hindi. Parang negotiation. Sabi ko, papasok ako mag-negotiate ulit. Ayaw na pumayag ng militar pati ng pulis. Sabi niya, ginapang nila, sabi, yayariin ka dyan. Sabi ko, huwag ninyong payagan, mag-sniper mo. Sabi niya, sir, hindi pwede yan kasi nasa loob. Wala kaming line of sight na maganda. O di, maya-maya, they were waiting, lumabas na bigla. Ginawang human shield, bata, 2 babae, isa yung puti, tapos may 2 lalaki. Ay, ayaw talaga ng militar, ayaw ko rin. Ganun pa the same naman, gusto nila ng jeep. Sabi ko, ayaw ko. May mga opisyal doon na pumayag. Sabi nila, okay. Payag kami, sabi ko, ayaw ko. Magbarilan tayo dyan mismo sa labas. They will fight it out. Sabi ko dyan, yan, pumilit sila. Nung matapos yung putukan, pagkatras, yun na yun. Di binalot nila. Doon lang kasi ba, kinuha yung patay. So, kinuha nila ng mga sundalo. Tapos pumasok bigla yung mga kriminal sa loob. So another negotiation. Hindi na po bayag. Yung nakita ko yung bata na was still breathing. O doon namatay mismo sa barracks na. But he was in the throes of dying. Doon siya natapusan ng buhay. So pag pinagtapat-tapat, binukas ang kulat mo.
Tapos yun, Binuksan niya yung mga, in yung my mga patay. utter anger, gutter language yan eh, salitang kanto. Nung binuksan ko, bata ko, ito, galit ako nung nagsasalita. Ang ganda-ganda pa, mukhang artista galing Amerika, putang ina na unahan pa ako, patay mo lahat. Sa galit yun, I was not joking, yung pag na-rate ko doon sa Amoranto, naturalmente, para ka namang akdo. But you have the footages, I'm sure, lahat kayo, the major networks at that time in 1989. Sinabi ko na, binuksan ko yung isa kasi dinaan sa amin, tinignan namin. O sabi ko, to, tayo na, ang ganda pa, mukhang artista galing Amerika, putang ina ito, naunahan pa yung mga mayor. Naunahan pa ako ng mga animal na to. Kinuha ko yung OC ko, tapos tuloy-tuloy na ako. Sumunod kayo, ayaw nyo. Tapos ako ang unang first volley ka. Grabe, ang tapang niya. Isang magasin, umubos ko, bro. Yun. Bakbakan na kami. Patay lahat. Gawin mo. Tapos nung pagkahapon, tawag yung punerarya kung sino magbayag ng kabaong. Tapos sabi ko, putang ko na yan para magbabayag. Sa video nga pala nila, nakadikit yung cellphone dun sa mic. Tapos ang nilibing ko doon sa public. So, ayun nga, nung tinanong daw siya, sino daw magbabayad ng kabaong, sabi, di daw siya magbabayad yan. Siyempre naman, gagastusin, pera din ang bayan yung gagastusin. So, pinabalot niya sa banig, and then yung sa libingan, isang hukay lang daw, dun daw ilagay lahat ng mga bangkay ng mga hostage taker. Brutal siya, kung brutal, pero brutal din naman yung ginawa ng mga hostage taker. And hindi din naman talaga mapapatawad, lalo na ng mga pamilyang nadamay dun sa gulong yun. So, hindi rin natin talaga masisisi kung ano yung mga emosyon ng mga iba't ibang tao. But for me, Mayor Duterte is clear dito sa isyung to. Kung yung mga ibang partido, syempre sinisiraan nila yung mga ganito ba ang gusto niyong presidente, ganito magsalita, ganyan-ganyan. Ginagawang joke ang rape. But, no. Hindi nila na-feel kung ano ang na-feel ni Mayor Duterte nung mga time na yon. Siya ang nandoon in his foots, in his sight, namatay yung bata, nandiyan yung Australiana, harap niya yung mga hostage taker. And iba yung emosyon na yun. And as I imagine it, kahit ako siguro kung ako yung mayor, hindi ko kayang gawin yun eh. Putik, makipagbarilan ka sa mga sa mga hostage taker, which is pwede mo namang iutos din sa mga ibang kapulisan. Pero siya, susunod ba kayo? O, then, dire-diretso siya, pinagbabaril daw niya, and patay. Kung isipin mo, baka siyang isang movie or something, isang movie scene. Pero totoong buhay to. Totoong buhay ang talagang ibinigay ni Mayor Duterte para lang mabigyan ng hustisya yung mga pamilya ngayon. And for sure naman, dun sa mga pamilyang nadamay, wala naman sigurong magsasabi na bakit nyo pinatay, Mayor? Bakit nyo pinatay? Dapat kinulong nyo na lang kasi mapapatawad namin sila. Hello, pinatay na yung kamag-anak nyo, 'di ba? Sigurado ako ang naging response ng mga biktima is buti na lang na patay, buti nabigyan ng hustisya, buti ganto ganyan na wala na yung mga masasamang loob, matigil na yung hostage taking. Kasi pangalawang ulit na to eh. Yung una pinalagpas niya. 'Di ba? Sabi ni Cory, i-end ng peacefully. And then 1 month after ganun yung nangyari, nagka-hostage taking ulit with this hostage taker. So, 'di ba? Hindi naman sa mali yung decision, pero alam mo 'yun, minsan mali talaga. And kung hindi sana nila pinakawalan or hindi kung binakil na sana ni Mayor Duterte nga. Sabi nga niya, nung doon sa unang-unang hostage taking, babarilin na dapat nila, pero tumawag
yung si Cory Aquino na i-end peacefully, siya sumusunod lang naman siya kasi ano lang naman siya noon, maliit pa siya noon na maliit pa yung pwesto niya, wala siyang kapangyarihan para tumutol. And yun na nga nangyari nga yung pangalawang hostage taking. So yun lang sana yung point ko, na sana wag natin masyadong sirain yung pangalan ni Mayor Duterte, although alam natin na yun nga, dala lang ng emosyon niya, and ganun talaga yung feeling niya nung mga time na yun, na hindi yung feeling na sana nauna na lang, di ba? Pero yung galit ba, yung galit na ano, bakit namatay to? Magandang bata, ganyan, yung isa bata pa talaga, tapos yung mga iba pang nadamay. Ewan, I feel nanghina ako nung nalaman ko tong kwentong to, kasi kanina ko pa siya nakikita umaga sa newsfeed ko about dito nga sa issue ni Duterte. So I hope sana malinawan din yung iba sa inyo na maka Marojas, maka Binay, or maka Po. Pag Duterte tayo, guys. I respect all of your opinion, all of your paniniwala. But for me, and si Dads, gusto namin ng pagbabago, and wala kami nakikitang mali kay siguro merong mga flaws na tinatawag tayo, yun nga, mapapalamura nga, ganyan, masyadong mapusok ba sa mga bagay-bagay, pero kakamihan naman mabubuti para sa kabutihan nga ng mga mamamayang Pilipino talaga yung goal niya. And sa tingin ko, yun yung pinakamahalaga yung tayo talaga yung iniisip niya. Tayo yung iniisip niya ligtas, tayo yung iniisip niya kung may makakain ba tayo sa araw-araw, kung may maganda ba tayong trabaho. Lahat tayo siya, tamo nga, nagpa-interview siya, nasa kalsada lang, tingin ko sakap ng bahay lang nila yun. And hindi niya kailangan ng pera, hindi niya kailangan ng fame, matanda na siya. Gusto niya lang talaga ng pagbabago sa Pilipinas, and sana magampanan niya talaga ng tamang-tama yon. So yun lang, wala na akong ibang itatopic ngayon. Gusto ko lang mag-focus dun, and sana naliwanagan din yung iba sa inyo. So once again, once more guys, maraming salamat. And sa susunod na anong trending ngayon, kita-kita tayo. See you guys when I see you. Sabi ko, isang butas lang. Huwag mo silang bigyan isa't isang libingan. Isang butas lang, lagay mo sila dyan. Sabi ng maya-maya, tawag, sir, tubig na. Hayaan mo, sabi ko. Para magpalamig sila dyan sa lupa bago sila umakyat sa impyerno. Yan ang totoo. I'm sorry if it came out at this late. Pero yan talaga ang totoo. Kinikwento ko yan, sabi ko, Rojas, panay ka ng arte mo. Magpa-stage ka lang, kasi isang barbero ng gunting, okay na ako. Believe na ako sa'yo. But I said it in utter, I was angry at the time. Ginawa niyo yung pelikula may pelikula nga yan. Ginawa ang pelikula yan. Sabi ko talaga, totoo yan. Tinignan ko, yung bata na gumagano na, tapos dyan sa harap namin namatay, uminit talaga ako. Talagang pumutok ako, tapos tinignan ko, sino pa no? Ito, sabi ko, puti. Maganda, parang artista. Putang ina, unahan pa ang mayor. Ubusin din nyo. Sutukid. Yun ako yung pusi ko sa pick-up ko. Tapos, diretso-diretso na ako. Mag-ubos ako na isang magasin. Mayor, ka to nga video kay viral karon sa... Oh, well, that is my explanation. If you do not believe it, there's the network, they can see it. Ngayon, yung pagsabi ko, gutter language yan. Ganon ang mga lalaki pag nagsalita. Oh, putang ina, naunahan mo pa ako, let's check ka. Yan, totoo yan. Sorry kung hindi nagustuhan ng iba. Pero yan ang totoo. That is an incident, but there is a story behind it. Yung pagsabi ko ng, ito, naunahan pa ang mayor. That is a bad incident. It was a bad remark. It was a bad joke. It was not a joke. Talagang galit ako sinabi ko. Ganon ang lalaki utang ina mo, naunahan mo pa ako. That's a cliche. Ganon talaga.
yung mga gago, ganun magsalita. So, hindi mo talaga yung ginamin. Para it's recorded. Galit ako. At kung uli, may mangalay yung ganun, baka ganun rin ang masabi ko. Binabatikos kayo ng mga kalaban niyo sa politika, ni Binay, tsaka ni ano mayor, ni Rojas. Kung wala kayong pinatay at takot naman kayong magpa-hostage kasi baka magkamali ka ng sagot, wag ka na lang magpresidente. Yun ang buhay ng isang tao, maraming dadating. Pero ako naman ay gawa ko para sa kapwa ko tao. Pinatay ko nga lahat eh. And I was investigated by a congressional committee. Pumunta doon. Tanungin mo, look into the records of the Congressional Committee of Poblan. Pumunta sila dito, inimbestiga ako. Right at the start, who will be first to be called as a... Sabi ko ako. Tapos sinabi ko, who gave the order to shoot? I did. Why? Because they were armed with 2 16s and 1 M14. And they were already persons killed. Anong hindi ba yung order? So, putang ina, shoot to kill. Ubusin mo. Mayor, ang... Listen to my explanation. I will not. As a matter of fact, I am even willing to lose the presidency. Do not make me apologize for something which I did. Na talagang, at it was called for by the moment. But I can lose the Gabriela and all. Wala akong pakialam. Sabi ko sa inyo, I will not die if I do not become president. But certainly, as a matter of honor, I will stick to my guns. I said it in the heat of anger. Kung kayo nang doon na, sige mga kabrida, si Mar, pati si Rojas, it's all recorded. President Aquino called, there is Duresa, nandyan si Fiscal, lahat. Yung media, yung record ninyo. Lahat tayong mga network, mga Maynila, nagliparan dito. And so, why don't you just look at the record? Sabi ko talaga, utang ina tong mga to. Naunahan pa ang mayor, ang puking ina, sabi ko, patayin mo lahat. Sa galit, ganun talaga magsalita ang, galing ako dyan sa baba eh. Hindi naman ako anak ng kunyo. Well, I can retire. Ito ba? Yung mga kapatid ko. Yan ang tumulong, sabi ko, inspirahin natin. Ako, yung anak ko. Wala akong ano. Ginawa ko. I will, in this particular, it's Invictus. What's it? Last 2 lines of Invictus. There's the 2 lines there. Parang sinabi ko, ginawa ko. I am invoking Invictus. I'm sorry in general. Because magsabi ko, sorry to a particular entity or person. I'm sorry to the Filipino people. It's my style. It's my mouth. I said it in the heat of anger. Mayor, But listen to the story behind. Huwag kayong basta na lang paambak-ambak dyan. Mayor, meron naman pong mga netizen na sinasabi, ginawa niya raw joke yung rape. Totoo po. No, I was not, it was not a joke. I said it in a narrative. I was not smiling. I was just talking plain sense narrative kasi alam ko pag ginawa ko yung particular episode ng buhay ko, makakita sila, oh, may dinagdag ka doon na hindi mo sinabi. That's why yung womanize, nilalabas ko na kaagad para wala na kayong mahabol sa akin. I said it. And so, ilagay din yung sitwasyon ninyo sa akin. There is a hostage. Tapos, gusto mo nang patayin. Pinawala naman ako ni Corazon Aquino. Hindi sana doon pa si Idol. Sabi ko itong shooter to eh. Sabi ko, pinatawag ko yung kapatid ko. 4 o tag-2 tayo. Sige. Yan.
Gusto niya akong mapresidente. Kung maniwala kayo, you have the records, TV and all. Kung ayaw ninyo ng ganong tao magsalita, pasensya. Di doon kayo sa English spokening. Yung mga kunyo. Doon kayo sa mga magnanakaw na wala namang ginawa. Ay, ano namang ginawa mo sa katapangan mo? Magpa-hostage ka daw ng barbero, Binay. Puro ka lang nakaw dyan. Buti ka pa. Ako dito nagpapa-hostage, pagtrabaho. Expense of my... Sinusugal ko buhay ko dito. Kayo dyan, nakaw ng nakaw. Wala namang kayong ginawa. Mayor, Ano sir? I am the master of my fate and the captain of my soul. If it brings me down, let it bring me down. If it brings me up to the president, well and good. I will serve you. But I will not, as a matter of honor, apologize for something. As a matter of principle, I will apologize to the Filipino people. Why? Because in the first place, every crime that is committed against a hapless citizen is always the responsibility of government. The incident turned out to be bloody and gory. Sorry. Pero kung sabihin mo yung bunga ko, as a matter of principle, I will not. I will not for the life of me. I can lose the election today. Hindi na lang ako maka-atras kasi marami na nagbigay sa akin ngayon na mataas na ang rating ko. No, kaya kung tumagal yung rating ko, tumaas ka wala, magbibigay ng pera. But may kunti ako, so I was able to move around, go to some places, campaign there. Pero tell Gabriela, as a matter of principle, I will not. I putang ina nandoon ako sa dugo. You want me to be courteous, to remember to be courteous all the time. Salitang gutter yan. Kasi galing ako dyan. Nasusunod ko lang yan doon sa mga, saan ako lumaki noon dyan sa Barangay Jacinto Boulevard. Hindi ko problema ang problema, tingnan ninyo, anong ginawa ko? Huwag kayong makinig sa bunganga ko. Kasi ang bunganga ko talaga bastos. Kasi lumaki ako sa neighborhood na puro bastos. Sinabasabi ko sa inyo, mahirap lang kami. Nakita mo yung bahay, oh. Tingnan mo bahay ni Marcos Binay. Lalo na kay Binay, may elevator pa. Putang, inakatamad mo. Hindi ko ba gamit ng hagdanan? Mayor Salud. My answer, no apologies to any particular entity or person. To the Filipino, yes. Because it happened. And that is what I said, I'm sorry. Kasi kailangan mo, gwardiyahan mo talaga yung paligiran mo. If there's a crime, if there's an innocent people killed for that day, that is the responsibility of government. Especially if you're a taxpayer. To that extent, I'm saying I'm sorry to the Filipino people. But to apologize to Gabriela, do not control my mouth. This is my mouth. God-given to. As a matter of apology, I will not. I will never. At huwag kayong mag-alala. Pag natalo ako, that is your. Gabriela, pag natalo ako because of this, di maligaya na kayo. Yun na ang bayad ninyo. So just pray that I will lose. And I would even say that Gabriela says that do not vote for me. Unahan ko na kayo. Do not vote for Duterte. He has got their language. Sabi ng Gabriela, sabihin ko na para sa inyo. Sige. Mayor, how about Alam mo, Gabriela, ang lahat, biday, election is not all to a man's life. Dalhin ko yung anong dapat kong gawin. I bind to it. My mistakes, my fault. You do not have to fuck it.
Nga kung ganun-ganun. Ako na magsabi, sabi ng Gabriela, huwag ninyong butuhin si Duterte kasi masama ang bunganga. Ba't makinig kayo sa istorya? Sana hindi kayo ang nangyari. But if one day gano'ng mangyari sa inyo, then hindi ko naman, I hope it will not happen to you, to your daughter. I was the other day sa Laguna. Ito, makinig kayo, ha? I have to put something in my eyes kasi nag-glacier ako. Huwag mo muna isipin yung police, yung judge, yung human rights, yung ombudsman. Forget it. Let's go by the most fundamental issue dito. The eternal equation of justice. Karma. By what right do you have to cook shabu, sell it to my daughter and son, and make them crazy for all time? Hindi ko nga pinadapuan niya ng langaw, ina mo. Bakit gawain mo sa ano? Isa pa, ito ang the tragedy of it all. Sabi ko, anong nagawa ng ama o ng ina ng isang bata na i-rape ninyo, sisirain ninyo ang katawan ng 1 year old, 2 years old, tapos mapatay ninyo? Anong kasalanan ng nanay pati nanay na ginamit ng Diyos para yung... So where is justice there? Alam mo, kakasabi ko lang, nagsasalita ako, you know what? Ayun sa Laguna, you check it out. You check it out. May nagbulong sa akin ang police, sabi niya, sir, may nangyari talaga na yun. Bakit? I was interrupted. Sir, may kanina sir, may pinatay na banda, na rape. Pinatay, minartilyo. You check it out. That was the other night. Minartilyo, sir, yung dalawang nahuli, tapos yung dalawa. Sabi ko doon sa police, harapin ninyo yung dalawa, putang ina, patayin ninyo. Sabi ko doon sa Laguna, tinawag ka, saan ka mga polis? Hanapin ninyo yung dalawa. Patayin ninyo. Yung mga ombudsman, human rights. Salamat.